Mas marami akong mamatay, mas lalo akong lumalakas. Pumutok ang araw. At dumating ang gabi ng mabilis. Sinabi ni Dr. Dong Swelling, salamat sa araw na ito, Hero Kiao. Matagal ko nang hinihintay ka, at ngayon ay may utang na ako sa'yo. Sumagot si Kiao Shuanglin, alam mo bang darating ako? Sinabi ni Dr. Dong Swelling, nagpadala ng mensahe si Sir Wei. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang alisin ang malamig na lason mula sa iyong katawan. Sumagot si Kiao Shuanglin, ang mga pangyayari ngayon ay hindi yata ito ang unang pagkakataon. Plano mo bang patuloy na tiisin ito? Sinabi ni Dr. Dong Swelling, ang mundo ay naging magulo sa mga nakaraang taon, may mga kalamidad na dulot ng kalikasan at tao sa lahat ng dako. Walang katapusang mga refugee at pasyente, at ang klinika ay lalo pang dumadami ang mga tao. Ang mga libreng klinika ay natural na naakit ang ilang ordinaryong tao na naghahanap ng limos. Karaniwan, hindi ko ito pinapansin, ngunit ngayon ay sobrang dami na ng tao na nagiging sanhi ng pagkaantala ng paggamot sa mga kritikal na pasyente. Siguro nga, totoo na matutulungan mo ang mga nangangailangan ng agarang tulong ngunit hindi ang mga mahihirap. Sumagot si Kiao Shuanglin, Sir, ikaw ay nagliligtas ng hindi mabilang na buhay. Kahit pa ang Jade Emperor mismo ay bumaba, ito ay isang makatarungang gawain. Hayaan mong kami na tulad ko ang humarap sa mga walang kwentang chismis. Ang mga nagdadala ng panggatong para sa nakararami ay hindi dapat pabayaan na magyelo sa yelo at hangin. Sinabi ni Dr. Dong Swelling, ang mga salita mula kay Hero Kiao ay labis na nagpapalakas sa akin. Sa totoo lang, may dumating na bisita ngayong araw na may koneksyon sa iyong pamilya Kiao. Sinabi ni De Wuya, pinapalagay ko ikaw si ang dakilang Hero Kiao Shuanglin. Habang ginagamot ni Hedong ang iyong mga sugat, nais mo bang maglaro ng chess kasama ko? Sumagot si Kiao Shuanglin, masaya akong gawin. Ang aking kabataang kamag-anak na si Kiao Zong ay nasa pangangalaga mo. Mag-usap tayo habang naglalaro. Makaraan ng ilang sandali, habang inaalagaan ni Dr. Dong Swelling si Kiao Shuanglin, sinabi niya, Hero Kiao, ang iyong katawan ay kakaiba. Nakakuha ka ng isang suntok mula sa isang first-grade spiritual refinement martial artist gamit lamang ang iyong katawan. Sumagot si Kiao Shuanglin, haha. Lahat ng ito ay salamat sa Human Dao Scripture ni Brother Hai na nagpalakas ng aking sigla. Sinabi ni De Wuya, napakabait mo, Hero Kiao. Tiyak na magtatagumpay ang teknik na ito ng martial arts sa iyong mga kamay. Sa pamamagitan ng paraan, narinig ko na mayroon kang isang Blood Moon painting na makakatulong sa mga practitioner upang maabot ang spiritual refinement. Pwede ko bang tingnan? Isip ni Kiao Shuanglin, kaya pala hindi ka naghihintay sa akin, kundi sa Blood Moon painting. Sinabi ni Dr. Dong Swelling, naman, ngunit hindi kami naghahanap ng libre. Ipagpapalit ko ang isang superior na teknik ng martial arts para sa iyong ancient na painting. Sumagot si Kiao Shuanglin, anong teknik? Kumuha si Dr. Dong Swelling ng isang aklat at nagsabi, ang Void Shattering Finger ay isang teknik ng daliri na maaaring gamitin tulad ng espada, nagpapalabas ng enerhiya sa hangin upang saktan ang kalaban ng hindi nakikita. Ngunit tanging mga martial artist na may malalim na inner energy ang makakagamit nito. Kasama rin nito ang mga acupressure methods na kapaki-pakinabang sa medisina. Habang ipinapakita ang aklat, ang Void Shattering Finger. Isip ni Kiao Shuanglin, pagpapalabas ng enerhiya sa hangin upang saktan ng hindi nakikita. Hindi ba't ito ang perfect match para sa aking blood sword technique? Ipinakita ni Kiao Shuanglin ang mga painting at nagsabi, huwag mong banggitin, dalawa lang silang painting. Pakisuyo, tingnan mo. Sinabi ni De Wuya, salamat. Habang si Dr. Dong Swelling at Le Wuya ay tumitingin sa mga painting, bigla silang naging seryoso at tumaas ang kanilang konsentrasyon. Biglang itinapon ni Dr. Dong Swelling ang mga painting at nagsabi, ha? Habang pinipindot ang mga chakra points sa kanyang dibdib. Samantala, nagsimula si De Wuya magmeditasyon at huminga ng malalim. Si Kiao Shuanglin na nalilito ay nagsabi, ano ang biglang nangyari sa inyo? Sinabi ni Dr. Dong Swelling, ang painting na ito ay talagang isang yaman, ngunit hindi dapat tignan ito ng pabaya bago maabot ang spiritual refinement. Sa pinakamabuti, magdudulot ito ng cultivation deviation, at sa pinakamasama, agad na kamatayan. Nalilito si Kiao Shuanglin at nagsabi, pero tiningnan ko ito kahapon at okay naman ako. Sinabi ni Hai Wuya, hindi mo ba naramdaman na ang iyong blood energy ay patuloy na tumataas na gustong kumawala mula sa iyong pisikal na limitasyon? Sumagot si Kiao Shuanglin, opo.
Sinabi ni Dr. Dong Xueling at pagkatapos. Kumamot ng ulo si Qiao Shuanglin at nagsabi, nag-breakthrough ako. Mahirap ba yon? Nagulat si Dr. Dong Xueling at si Hai Wuya at sabay nilang sinabi, nag-breakthrough ka ng ganun-ganun lang. Hindi ka panipaniwala. Sumuka sila ng dugo sa pagkagulat. Kinabukasan, tiningnan ni Dr. Dong Xueling ang pulso ni Qiao Shuanglin. Nakaramdam siya ng kakaibang bagay at nagsabi ng nagulat, Nagtanong si Qiao Shuanglin, ano ang nangyari? Sinabi ni Dr. Dong Xueling, ang sigla ng buhay ni Brother Qiao ay malakas, ang inner energy ay sagana, parang bulkan na malapit ng pumut. Malayo pa ito sa mga third-grade spiritual refinement martial artists na nakita ko, pero hindi ka pa nakarating sa spiritual refinement. Talaga namang kamangha-mangha. Sumagot si Qiao Shuanglin, ganun pala, hindi pa ako nag-breakthrough. Ano ba ang kailangan para maabot ang spiritual refinement? Sinabi ni Hai Wuya, sa buong kasaysayan, ang eksplorasyon ng martial arts ay dumaan sa 3 yugto. Ang tradisyonal na panahon ng pagsasanay sa enerhiya, na limitado ng pisikal na mga hadlang. Habang ang mga tao ay umaabot ng katandaan, ang kanilang sigla ay humihina, at ang inner energy ay tumutubo ng mabagal o tumitigil, iyon ang antas na narating ng mga 4th grade martial artists ngayon. Isip ni Qiao Shuanglin, parang ganun ako bago ko nakilala ang legendary martial artist. Nagpatuloy si Hai Wuya, pagkatapos, ang legendary martial artist ay nagpasimula ng daan ng spiritual refinement na pinag-aralan ang posibilidad ng pagkontrol ng inner energy gamit ang kaluluwa. Bagamat hindi tumaas ng malaki ang inner energy, ang pagpapalabas nito ay naging mas malakas na nagbigay sa mga martial artist ng mas maraming opsyon sa laban. Isip ni Qiao Shuanglin, ang pinakakitang pagkakaiba ay ang kanilang mas mabilis na reaksyon at lahat ng mga espesyal na epekto. Sinabi ni Hai Wuya, ngayon, mayroong legendary na paraan ng pag-abot sa martial arts, ngunit isa itong alamat na kaunti lamang ang nakakaalam. Isip ni Qiao Shuanglin, opo, nabanggit ng martial arts faction ito. Sinabi ni Qiao Shuanglin, sa huli, ang spiritual refinement ay isa lamang na landas na pinili kapag ang pagsasanay ng enerhiya ay humarap sa isang pader at nais ng mga practitioner na mag-breakthrough. Ang paggamit ng espiritu, enerhiya, at kaluluwa upang makamit ang mga espesyal na epekto, parang mga immortal na teknik. Sinabi ni Hai Wuya, ang esensya ng 4 na landas, lakas, enerhiya, teknik, at espiritu, ay ang pagpapino ng esensya tungo sa enerhiya, at pagkatapos ay pagpapino ng enerhiya tungo sa espiritu. Ang antas ng kahusayan sa martial arts ay hindi tinutukoy ng maikling board, kundi ng mahabang board. Ngayon, ang landas ng spiritual refinement ang namumuno sa lahat, kasama na ang legendary martial artist bilang pinakamataas na practitioner nito. Ngunit naniniwala ako na ito ay hindi ang tamang landas. Ang pagsilang ng landas na ito sa martial arts ay may koneksyon sa mga mataas at makapangyarihang immortal sects. Sinabi ni Dr. Dong Xueling, ang iyong sigla ngayon ay dumadaloy ng walang hanggan, at ang iyong pagsasanay sa enerhiya ay malayo pa sa kanyang limitasyon. Kung makakamtan mo ang spiritual refinement, hindi pa natin alam. At kahit na hindi ka pa nakarating sa spiritual refinement, maaari mo pa ring pagsanayan ang mga teknik ng spiritual refinement. Talagang ang labis ito sa aking imahinasyon. Brother Qiao, maaari ka bang magtagal ng ilang araw pa? Nais kong pag-aralan ito ng mas malalim. Nagulat at nag-alala si Qiao Shuanglin at nagsabi, anong karagdagang pag-aaral? Ginagawa mo ba akong test sa... Tumawa si Dr. Dong Xueling at nagsabi, hindi, ako'y curious lang tungkol sa iyong katawan. Sinabi ni Hai Wuya, sa pamamagitan ng paraan, anong level ng Human Dao scripture na ang naabot mo? Sumagot si Qiao Shuanglin, yon? Talagang mahirap. Sinabi ni Hai Wuya, normal lang iyon. Sa katunayan, isang hindi kumpletong martial art ito. Ang makaabot sa 3 level ay isang himala na. Sumagot si Qiao Shuanglin, nasa 5 level ako. Nagulat si Hai Wuya at nagsabi, ano? 5 level? Sa loob lang ng ilang araw, nagawa mong tapusin ang hindi kayang tapusin ng iba sa kalahating buhay. Isang yaman. Tunay na pambihirang talento. Ang iyong talento ay nakikita lang minsan sa 100 hindi. Minsan lang sa 1,000 taon. Brother Qiao, ikaw ay tunay na superhuman. Sumagot si Qiao Shuanglin, huwag mong gawing maganda ako. Ang Human Dao scripture ay tumutugma sa tradisyonal na martial arts ng pamilya Qi. Ako ay nagkonekta lamang ng mga kaugnay na teknik, hehe.
At sinabi niya sa sarili, sa ganitong paraan, kapag lumitaw ang aming Kiao family old monster na may kaalaman sa teknik na ito sa hinaharap, hindi ito magiging kakaiba. Sinabi ni Haiwuya, magaling. Napakagaling. Hindi ako nag-isa sa aking landas. Ang teknik na ito ay maaaring ngayon ay isang siga lang, ngunit kapag lumipas ang panahon, ano ang pipigil dito upang maging isang malaking apoy? Paano hindi magtatagumpay ang martial arts? Ubo, ubo, ubo. Sinabi ni Dr. Dong Sueling, mag-ingat ka. 30 taon sa bilangguan ay nagdulot na ng malaking pinsala sa iyong katawan. Sumagot si Kiao Shuanglin, Old Hai, okay ka lang ba? Sinabi ni Haiwuya, ayos lang ako, ayos lang. Ngayon ko lang nalaman kung anong dapat kong gawin pagkatapos kong makatagpo si Brother Kiao. Pakiramdam ko, kakaunti na lang ang mga araw ko, ngunit sa natitirang oras, gagawin ko ang lahat upang ipakalat ang Human Dao Scripture, mag-iwan ng maliit na sigla para sa Ang tunay na landas ng mga martial artist, ang tunay na landas ng sangkatauhan, ay nangangailangan ng libu-libong martial artists upang magsimula nito ng magkasama. Nais ko na ang inyong pamilya Kiao ay maglatag ng landas na ito sa hinaharap. Sinabi ni Kiao Shuanglin, Brother Hai, ako, Kiao, ay hindi magdadalawang isip upang tuparin ang iyong hiling. Sige, huwag na natin gawing mabigat. Pag-usapan natin ang kalokohang nangyari ngayon. Sino ba ang na-offend ni Dong? Sinabi ni Dr. Dong Sueling habang nagpapaluwag, sino pa nga ba? Dapat ay si Wan Ronghua. Ilang buwan na ang nakalipas, pumunta si Wan Ronghua upang pag-usapan ang pagbili ng Xinglin Clinic. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Paano ko papayagan na mapasakamay ng salbaheng iyon ang Xinglin Clinic at gawing kasangkapan sa kita? Tinanggihan ko. Simula noon, hindi na tumigil ang mga insidente tulad ng nangyari ngayon. Isip ni Kiao Shuanglin, ganito rin ang nangyari sa pamilya ni Fang. Gamit ang mga maruruming trick ni Wan Ronghua sa negosyo, nakakadiri. Sumagot si Kiao Shuanglin, pero nagbigay ka ng libreng paggamot sa loob ng maraming taon. Dapat mas alam ng mga tao, paano nila paniwalaan ang mga taktika na ito. Sinabi ni Dr. Dong Sueling, habang nagbabayad pansin, sa mga panahon ng sakuna, kapag ang buhay ng tao ay nakataya, paano mananatiling makatarungan at kalmado ang bawat isa. Sinabi ni Haiwuya, ang mga bagay na ito ay pinapalakas din ng mga immortal. Kapag ang mga karaniwang tao ay naghahanap ng proteksyon mula sa mga immortal, humihinto na silang maghanap ng medikal na tulong at natural na hindi na naniniwala sa mga doktor. Binabawasan nila ang kamalayan ng tao upang makuha ang kanilang faith energy. Upang baguhin ng buo ang sitwasyon, kailangan nating magbigay liwanag sa mga tao o pabagsakin ang mga immortal. Habang naaalala ni Kiao Mu ang sinabi ni Wang Songhe, magising kayong lahat. Huwag maniwala sa mga immortal habang nagkalat ng kaalaman sa publiko. Isip ni Kiao Shuanglin, ang paggawa ng daan-daang marketing accounts upang manipulahin ang opinyon ng publiko at lumikha ng mga impormasyon na kokoon, marami pang tricks ang mga immortal na ito. Mukhang malayo pa si Wang Songhe. Hindi ko kayang magbigay liwanag sa mga tao, ngunit ang linisin ang mga hadlang para sa kanila, magagawa ko ang aking maliit na bahagi. Sa ibang tagpo, sumigaw si Wan Ronghua, walang silbi. Hindi nyo kayang ayusin ang ganitong maliit na bagay. Sinabi ng lalaking may malaking ilong, sinabi ni Fang Fang, Master, please calm down. Master, ang sobrang galit ay nakakasama sa katawan. Sinabi ni Wan Ronghua, habang mayroong Dong Xinglin, hindi makakakuha ang pamilya Wan ng bahagi sa negosyo ng medisina sa Imperial Capital. Matagal na akong nag-iisip at noong malapit na akong mapahiya, lahat ng ito ay dahil sa mga walang silbi at tanga. Ang pato sa ating mga kamay ay lumipad palayo. Sinabi ng lalaking may maliit na ilong, Master, lahat ito ay dahil sa biglang pagdating ni Kiao Shuanglin. Malapit na kaming magtagumpay. Ibinato ni Wan Ronghua ang isang vase sa kanila at nagsabi, labas kayo. Kiao Shuanglin. Una, pinatay niya ang aking sword fiend na alalay, tapos pinutol niya ang aking pinansyal na daan. Aayusin natin ang mga luma at bagong hinanakit na magkasama. Sinabi ni Fang Fang at si Fang Yuan, tiyak na tinulungan din niya si Kiao Shuanglin. Master, hindi natin siya dapat palampasin. Sinabi ni Wan Ronghua, maghintay ka lang sa pagtanggap ng hamon ko. Sa mga kalye, naglakad si Kiao Shuanglin ng may pagmamalaki at nagsabi, para magtulungan sa Imperial Capital, syempre, magsimula tayo sa pagbagsak ng pinakamayamang tao. Ano ang silbi ng magplano? Diretso na sa One Mansion at hanapin siya.
Wanronghua, papunta na ako. Biglang isang sexing babae na may malaking dibdib ang nabangga kay Qiao Shuanglin gamit ang kanyang sexy katawan. Bigla siyang lumingon at sumigaw, pervert. Habang inilabas ang kanyang malaki at malambot na likod. At sinabi, o old master, paano mo ako pinanghihimasukan sa harap ng araw? Ayoko nang mabuhay. Hikbi, hikbi, hikbi. Sinabi ng mga tao, si Qiao Shuanglin, naaalala ko siya. Yung nanghiram ng pera para sa gamot para magligtas ng tao sa labas ng Xinglin Medical Hall kahapon. Hindi ba't mabuti siyang tao? Paano niya nagawang gawin ito? Masyado kang makapal ang mukha, gumagawa ka ng ganitong kahiyahiya na bagay, tapos parang wala lang. Papalibutan siya, huwag siyang makaalis, agad ipagbigay alam sa mga opisyal. Isip ni Qiao Shuanglin, ang mga insidente kahapon at ngayon, pareho ng estilo ng operasyon, parehong nagtatago sa anino at nagpapalakas ng galit ng publiko. Sinabi ni Qiao Shuanglin, hehe, sabi mong pinanghihimasukan kita, sige sino man ang mag-aakusa ay magbigay ng ebidensya, malinaw. Sabi mong hinawakan kita, paano mo mapapatunayan yon? Sinabi ng isang tao, ikaw, matandang hayop. Huwag mong gawing malupit. Sabihin mo ba na kailangan ng madam na maghubad sa publiko bilang patunay? Sinabi ni Qiao Shuanglin, balik ka at sabihin mo kay Wanronghua na ang mga taktika niya ay masyadong predictable. Huwag masyadong magmadali para guluhin ako, pupunta ako sa kanya. Biglang nagulat si Qiao munang ang sexy babaeng may malaking dibdib ay gumawa ng yelo sa paligid niya. Sinabi ni Qiao Shuanglin, ito ba isang spell? Sinabi ni Daoxu, si Wanronghua ay may kalakasan, ngunit para ako ay magbigay pansin sa kanya ay talagang hindi akma sa akin. Habang ang kanyang damit ay biglang nawala, ipinakita ang kanyang hubad at sexing katawan, nag-transform mula sa isang yelong seda na damit at sinabi ng nakakalibog. Ang marangal na bayani ay nilalapastangan sa publiko ng panghihimasok sa isang marangal na babae, at sa ilalim ng paghatol ng publiko, tanging ang pagpapakamatay lamang ang maaaring gawin upang mapanatili ang kanyang karangalan. Ganito ang nakasulat sa script, ngunit si Hero Qiao ay walang pakialam at patuloy na naglalakad. Talaga nga siyang kakaiba, hindi nakapagtataka kung bakit gustong-gusto ka ni Dao Zhen, sinabi ni Qiao Shuanglin, anong kalokohan ito? Sino ka at sino si Dao Zhen? Sinabi ni Daoxu, ako si Daoxu, ang senior disciple ng Great Dao Sect. Si Dao Zhen ay ang aking malamig na kapwa-disciple. Lumabas ako mula sa aking seclusion upang makipagkumpetensya sa kanya, ngunit iniwan niya ako para sa isang mortal na tulad mo. Sinabi ni Qiao Shuanglin, kung ganoon, sisirain kita. At ginamit niya ang kanyang blood sword technique. Sinabi niya, anong klaseng lohika yan? Lahat ba kayo mga immortal cultivators ay may problema sa utak? Habang ang blood sword ni Qiao Shuanglin at ang yelo ni Daoxu ay nagbanggaan, sinabi ni Qiao Shuanglin sa sarili, ang lakas ng malamig na enerhiyang ito, kahit ang blood-burning technique ko ay nagyel. Mamamatay na ba ako ulit? Habang tinamaan siya ni Daoxu, nagulat si Qiao Shuanglin. Sinabi ni Daoxu, sa wakas ay nagpakita ka rin junior brother, hinanap mo ako ng matagal. Habang ang atake ni Daoxu ay naharang, lumabas si Dao Zhen at nagsabi, congrats sa paglabas mula sa seclusion, senior sister. Isip ni Qiao Shuanglin, ito ba si Dao Zhen? Isang tao mula sa immortal faction na tumulong sa akin. Baka gusto niya ako. Sandali. Junior brother. Lalaki siya. Sinabi ni Dao Zhen, ang kapangyarihan ng yelo ng senior sister ay lalong yumaman. Nasa late foundation building stage na, sinabi ni Daoxu, Dele, tigilan mo na ako sa pangungutya. Matagal na kitang naabot sa late foundation building stage. Ngayon, dapat nating malaman kung sino sa atin ang mas mataas. Lasahan mo ang aking espada. Habang siya ay tumatakbo patungo kay Qiao Shuanglin at Dao Zhen, pinihit ni Dao Zhen si Qiao Shuanglin at sinabi, maghunos dili, ayokong makita kang mamatay ng boring na paraan. Habang hinarang ni Dao Zhen ang atake ni Daoxu, lumipad pabalik si Qiao Shuanglin. Sumigaw ang mga tao, mag-ingat kayo, naglalaban na naman ang mga immortal. Tumakbo na. Habang nanonood si Qiao Shuanglin sa labanan ni Dao Zhen at Daoxu sa itaas, sinabi niya sa sarili, isa itong gawa ng tao na sakuna. Habang isang atake ng yelo ay malapit ng tamaan ang isang pamilya ng apat, agad na hinarang ni Qiao Shuanglin sila at dinala sa ligtas na lugar. Sinabi niya sa sarili, SA. Masyado malaki ang apektadong lugar, kaya ko lang magligtas ng limitadong bilang ng mga tao. Sinabi ni Daoxu, junior brother, puro depensa ka lang, wala kang atake, anong klaseng laban yan?
Kung ganoon, hindi na magdadalawang isip si senior sister. Sinabi ni Dao Zhen, ang Imperial Capital ay isang key area ng Great Yan Dynasty, at ang kalye ay maraming tao. Matapos ang lahat, sila'y mahalagang pinagkukunan ng incense. Kung magpapalabis tayo, paparusahan tayo ng master. Sinabi ni Daoxu, tigilan mo na ang paggamit ng master para pressure in ako. Nakatutok ka na bang gamitin ang mga mortal bilang mga panangga? Sa anumang kaso, buhay lang ng isa o dalawang mortal ang apektado. Pagkalipas ng 60 taon, magiging alikabok lang sila. Kahit hindi ako kumilos ngayon, mamamatay pa rin ang mga mortal mula sa iba't ibang natural at gawa ng tao na sakuna. Ginagawa ko lang itong mangyari ng mas maaga kaysa sa hindi inaasahan. Sinabi ni Daoxu, Junior Brother, tumokso ka lang sa pagtanggap ng aking atake. Habang isang malakas na wind at ice tornado ang lumitaw, sumigaw ang mga tao, tulungan niyo kami. Sinabi ng isa, tatay. Sinabi ng kanyang ama, huwag mong alalahanin ako. Tumakbo ka na. Habang nakita ng ama ang atake na papalapit, hinaharang ito ni Qiao Shuanglin gamit ang kanyang katawan at nagsabi, ano nang hinihintay mo? Tumakbo, mga tanga. Habang dumudugo siya, sinabi ng ama, Hero Qiao. Hero Qiao, mangyaring iligtas mo ang iyong sarili. Ang lahat ay predestinado, ang pagkakaroon ng sakunang ito ay malasko lang. Para sa mga ordinaryong mortal na katulad namin, ang mabuhay hanggang sa aking edad ay biyaya na mula sa langit, hindi ko na kayang humiling pa. Sinabi ni Qiao Shuanglin, ganoon ba? Pero hindi ko kailanman pinaniniwalaan ang tadhana. At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Celestial Demon Dismantling. Habang binabasag ang yelo, tumingin si Qiao Shuanglin sa ice tornado at nagsabi, ano ang langit? Ano ang tadhana? Ang tanging nakikita ko ay dalawang hayop na walang pakialam sa buhay ng tao, at sa likod nila, isang dugo ang bibig na handang lamunin ang mundo ng tao. Kung hindi tayo lalaban, sooner or later, kakainin nila tayo hanggang wala nang matirang buto. Habang malalim na huminga si Qiao Shuanglin, sumigaw siya, Dao Zhen. Ayaw mong maging sobrang uncontrollable ito, hindi ba? Paano kung tulungan kita na pabagsakin ang baliw na babaeng ito? Sinabi ni Daoxu na may inis, hahaha, ang buhay ng mortal ay parang mga damo, pero palaging may mga hangal na akala nila'y nabubuhay pa sila ng matagal. Baliw na babae. Mamatay ka. Nakikialam na mortal. At ginamit niya ang kanyang kasanayan, Ice Crystal Pearl, kay Qiao Shuanglin. Ginamit ni Qiao Shuanglin ang kanyang kasanayan, Crimson Moon Blood Burning Technique, Maximum Power. Habang humarap siya sa Ice Crystal Pearl, tiniis ni Qiao Shuanglin ang atake, at ang kanyang katawan ay pumutok dahil sa lakas ng hampas. Ngunit, nanatiling nakatayo si Qiao Shuanglin habang ang yelo ay tumalbog mula sa kanyang katawan. Nagulat si Daoxu at nagsabi, paano nangyari ito? Naiwasan niya ang aking Ice Crystal Pearl. Tumawa si Dao Zhen at nagsabi, hahaha. Interesante, sobrang nagsikap ka lang para mablock ang isang atake. Paano ka makikipagtulungan sa akin ng ganyan? Sinabi ni Daoxu, Junior Brother. Hindi pa tapos ang laban natin. Huwag kang magpahulog. Sinabi ni Qiao Shuanglin, sino ba ang nagsabing gusto ko ng makipagtulungan? Dao Zhen, hindi mo kaya, hayaan mo akong hawakan ito. Naglalaban tayo ng matagal pero hindi pa nananalo, mas mabuti pang tumabi ka at magbantay. Kaya mo bang harangan ang epekto ng labanan na ito? Sinabi ni Dao Zhen, kaya mo pala akong pinapagawa. Gusto mo akong maging responsable sa pagharang ng epekto para protektahan ang mga tao. Ang dami mong iniisip. Sige na, sa huli, ang proteksyon ng mga mamamayan ng Imperial Capital mula sa sakuna ay obligasyon din namin sa Great Dao Sect. At saka, hindi ko rin naman gustong makipaglaban habang isang magic circle ay lumitaw sa itaas at isang barrier ang nabuo. Sinabi ni Qiao Shuanglin sa sarili, isang barrier. Ganito na lang, hindi ko na kailangang mag-alala sa likod ko. Sinabi ni Daoxu, ganyan ba ang pagiging junior brother? Sinabi ni Dao Zhen, nag-aalala lang ako na magkamali si senior sister at maparusahan ng master at saka, may magandang palabas, bakit hindi ko naman ito pagmasdan? Habang si Qiao Shuanglin ay tumakbo patungo kay Daoxu, sinabi ni Daoxu, ignoranteng tanga, akala mo makakaya mong harangan ang Ice Crystal Pearl. Hindi ko ginamit ang buong lakas ko kanina, ngayon durugin kita. Habang patuloy na tumatakbo si Qiao Shuanglin, tinamaan siya ng yelo sa mukha at siya ay bumagsak.
Sinabi ni Daoksu, Junior brother, pasensya na, aksidente kong nasira ang iyong maliit na laruan. Habang ang dugo ay lumabas mula sa mga mata ni Qiao Shuanglin, siya ay bumagsak sa lupa. Ngunit agad na tumayo si Qiao Shuanglin. Isang malupit na atake ng dugo ang tumama kay Daoksu. Sumigaw si Qiao Shuanglin muli. Isang beses pa. Ituloy. 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 Sinabi ni Dao Zhen sa sarili, habang kumakain ng pakwan, sa pagputok ng vitality, kayang kontrolin ng martial artist ang kanyang galaw ng ganito. Sayang, kahit ganoon kabilis, siya pa rin ay laman at dugo, hindi kayang tapatan ni Daoksu. Sinabi ni Daoksu, isang langgam na sumusubok mag-ugoy ng puno. Kanina, nagsalita ka ng mataas, pero hindi ka man lang makalapit sa akin, sayang ang buhay mo. Bakit mo pa ginagawa yan? Ano nang pakialam mo kung mabuhay o mamatay ang mga tao? Sinabi ni Qiao Shuanglin, ang lahat kayo ay ikinumpara ang inyong mga sarili sa mga natural na sakuna, pero hindi ba't alam nyo na kahit sa harap ng mga sakuna, may mga taong, gamit ang mga mortal na katawan, ay nakatayo katulad ng mga Diyos. Kinuha ang buhay mula sa mga kamay ng kalamidad. Sinasabi nyo na langgam lang ako na sumusubok mag-ugoy ng puno, pero iniisip ko na parang si Jingwei na nagsusubok punan ang dagat. Ngayon, ang pag-save ng 10,000 tao ay pagsasagip. Ang pagsagip ng isang tao ay pagsasagip. Sinabi ni Daoksu, sa lahat ng bahagi ng katawan ng isang martial artist, ang bibig ang pinakamahirap linangin, masyado itong matigas. Habang tinamaan ni Daoksu ang katawan ni Qiao Shuanglin, si Qiao Shuanglin ay muling bumagsak at tumama sa lupa. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.